pati po ang DOJ, mukhang kakasuhan po ang Vice Presidente. Sabi ni Cesar James Rapanut, kwentuhan sa inuman lang, Boss Mark. Ay, gano'n naman po, di ba? Yung ating napakinggan. Sabi ni Frozen Soul, narcissist disorder symptoms, a need for admiration from other, a grandiose or excessive sense of self-importance, a sense of entitlement, a preoccupation with themselves as lack of empathy for others. Tingnan nyo, may pugutan kasi ng ulo eh. Anyway, mga bossing, eto, DOJ. DOJ po mga kababayan. Ramdam ko kakasuhan talaga ang Vice Presidente. Game. Yung sabi niya kay Amy. Eto po, executive. Executive kung saan yan? Basta. Game. Nandiyan po, guest po si Secretary, Department of Justice Secretary Boying Remulla. Ano po masasabi nyo, sir? No, press conference niya, VP Sara, President Sara. Yan po yung pinag-uusapan talaga, di ba? So sabi ko nga po sa inyo nakatutok lahat, no? At talagang nagbigay ng oras ang bawat Pilipino upang mapakinggan po yung press conference na yun. Tapos ang napakinggan ho natin, parang usapang inuman. Usapang, tara maglasing tayo, pre. Maglalabas ako ng sama ng loob dito. No? Gusto kong pugutan ng ulo yun hinihingi nung PMA, ano ba yung PMA graduate? Matanda na. Hinihingi yung relo, hindi binigay Sino ba naman magbibigay agad-agad ng halagang kung magkano man, 1 milyon o 2 milyon? Di ba? Tsaka yung mga relo po, mga bossing, yun nga, nabanggit po kanina, diyan sa komento ni Sir Archie Beroya. Talaga pong, yung iba, yung mga Rolex, ipinapamana pa po ng mga lolo, lola, ng mga nakakatanda pa po yan. No? Talagang, meron pong kasabihan yan No? Ewan ko lang kung kaya ko explain ng maayos to. No? Yung tipo bang, wag na lang, parang hindi ko kaya Hindi. Nag-i-indicate yung mga relo, no? Although parehas lang ng oras yan. May hirapan ako dito, no? English Parehas lang ng oras yan. Pero yung mga bumibili ng valuable things, yung mga Rolex na mga relo, etc. Nagsasabi yan kung ano ang value ng taong nagsusuot na yon. Parang ganun po Basta, hindi naman yun ang topic natin. Kahit mali okay na. Pero parang ganun po yung pagkakaintindi ko doon. May sentimental value din po, mga kababayan. Game. Yung mga kwintas, yung mga bracelet, hindi po basta-basta pwede ibigay. Parang kay BP, parang nagbigay lang po ng Casio Yung Casio nga po yung mga G-Shock, mahihirapan ka pang ibigay Sabihin mo na magkano? $60, $70 yung bili mo doon sa Casio. Kaso naman, iniregalo ng girlfriend mo sa iyo. Iniregalo ng nanay mo sa iyo. Maibibigay mo ba agad-agad yun? Anyway, tumungo tayo dito. Gulat ako masyado. Ganun Mabigat. Ano mga binitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy, pag hindi niya ako tinigilan. Oo. Ay huhukayin ko yung labi ng iyong ama. Ayan po ang nagsasalita mga kababayan is si Department of Justice Secretary Boying Remulla. So expect din po natin mga kababayan kung ano yung mga mabibitawang salita dito, gagawin din po nila yan. No? Maaari at posible na gawin po nila yan doon sa Department of Justice pag tinuloy-tuloy nila yan. Speaking po, yung huhukayin, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. tapos itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang sabi ni Department of Justice Secretary Boying Remulla? At itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan May violation sa revised penal code. Paul yun. Paul talaga yun. Hindi na nakakatawa yun Iba na Sabi ko nga po mga bossing. Di ba? Sabi ko nga yung mga kakamping, sila yung mga nangunguna, no? Para pigilan na mailibing sa libingan ng bayani
si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sila po yung nangunguna talaga, yung mga kakamping. So ngayon, naglabas ang Supreme Court. Okay, papayagan na yan. Pinag-aralan namin maigi lahat, etc. etc. Pagkatapos po, tumahimik na po yung mga kakamping doon. No? Iginalang na po nila. Okay, wala na, nandiyan na eh. Nakalibing na eh. Meron pa po ba tayong narinig na pambabasto sa mga kakamping? Wala na po. Mga bossing, Sir Dennis Reyes, mamaya itutuloy-tuloy natin yan. Wala na po. Diba? Tuloy-tuloy na ho, mga kababayan. Ngayon, miski po ang mga kakamping, ako naniniwala ako, dito sa sinabi at binitewang salita ni BP Sara, no? Nahuhukayin at tapos itatapon sa West Philippine Sea. Pati po sila, ako naniniwala, magagalit. No? Pati po ako naniniwala na sila para po sa kanila, foul po to. Respeto doon sa yumao, respeto doon sa labi. O eto po hindi ko na puputulin. Tuloy-tuloy na to, promise. Yung bunganga natin, ayaw tumigil reaction eh. Game! No, press conference ni VP Sara. Vice President Sara. Nagulat ako masyado. Ganun ha? Mabigat. Ano mga binitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy, pag hindi niya ako tinigilan. Oo. Ay huhukayin ko yung labi ng iyong ama. At itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan eh. Ano yan? May violation sa revised penal code. Paul yun. Paul talaga yun. Hindi na nakakatawa yun eh. Iba na eh. It does not speak of a sane and clear thinking person. Iba na yun. Ibang klase talaga. Non-compos mentis na yung pinanggagalingan. Yung binibita. Sandali! Kasi nga magiging Paul Torreira ang ating Vice Presidente. Yan na lang ang komento ko Tuloy na natin. Tawan, doon sa press conference. Non-compos mentis na Dahil, ano ba to? Dahil ba to bunga siguro? Sabi niya na naiisip ko na pumapasok sa isip ko na tanggalin yung leeg ni yung putulin yung leeg ni Pangulong BBM. Isa pa yun! Ang hirap pong hindi magkomento talaga mga kababayan. Sige, tuloy na natin. Isa pa yun. Pagputol ng ulo kay PBBM, Diyos ko Lord. Tuloy na! Come to a point. Yeah, it has come to a point. Dumating na sa punto na ganun nang magsalita si VP Sara. Medyo sabi ko nga, buti na lang hindi siya tumakbo ng presidente, baka nanalo pa. Dapat malaman na natin talaga what is made of. Si Dodo nga, dami sinasabi kanina, galit na galit kay VP Sara, di ba? Ngayon wala eh. Tahimik. Hindi ba na-point up? Ayan, tapos na po mga kababayan. Sabi ni Celsan Rebolledo, last mo na yan. Hindi, mahirap po kasi hindi magkomento, mga bossing. At the same time, kaya nga po yung live natin, reaction, no? Yun po talaga yung pinupuntahan. Hindi naman po yung mga mga bossing kasi naman, no? Ang ating Vice Presidente umabot na sa punto na ganon. Yun, tama po yung sinabi. Buti na lang hindi naging presidente pa o hindi pa presidente. Tingin niyo po, mga kababayan, kung presidente po ang Vice Presidente, no? May Mark Ramos na magre-reaction po, mga bossing. Malamang magre-reaction pa din po tayo. Pero malamang po, bawas o hindi marami ang magkukomento laban po sa kanya, mga boss. Kasi kung maririnig nyo po yung mga sinasabi niya, no? Nakakatakot po eh. Parang pag sumagasa ka sa akin, putol ang leeg mo. Ganun yung pagkakaintindi ko po, mga kababayan. No? Pero yung sabi nga po ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na may mga posibleng ikaso kay BP, ako naniniwala po i-apply po nila yan sa Department of Justice. Sasabihin na naman po, mga bossing, no? Na sasabihin na naman pinupolitika kami ni Boying Remulla. Dati na po silang galit na galit dyan eh. Sabi ni Ma'am Shirley Fernandez, kung si BP ang presidente, natokhang ka na. Malamang ingatan po dapat natin ang Pangulo. Sabi ni Ronel Rabago, baka may mangyari sa Pangulo. Sigurado, uupong presidente. Si Sara, napakadelikado po para sa Pilipinas. Nandoon no? Hindi niya mapigilan yung ibuka yung bibig niya para sabihin, maghihiganti ako. Di ho ba, mga kababayan?
Kaya naman sa 2028, nako. Ito yan po mga bossing. Yan pong mismong press conference ni BP Sara. Ako'y naniniwala ho, malaki po ang magiging epekto nito sa kanyang kandidatura sa 2028, no? Ang tao po talagang makita mo yung comment section doon, psychopath. May tama sa ulo. Kung ano-ano pa po. Sabi ni Marie Chris Sherane, inepyo pa nga niya, mga ni Sara, ang Pangulo. Totoo ba? Nalagpasan ko yata iyon. Hindi ko napanood yun. Mamaya hagilapin ko. Tapos tatalakayin natin. Hindi ko, siguro lumagpas ako. O siguro, habang nakalive ako nung time na yon, doon niya sinabi yun.